kita ng Espiritu niya, kaya patuloy na damhin at kilalanin siya at patuloy magpapakilala ang kapangyarihan niya sa mga anak na kumikilala at siya'y dinarama. Sumainyo ang kapayapaan mula sa awit. Sa Panginoong Diyos, ipinagtiwala yaring kaligtasan. Ang payong ganito'y di dapat sabihin sa akin ninuman. Lumipad ka agad katulad ng ibon tungong kabundukan, pagkat yaong pana nitong masasamay laging nakaumang. Upang matuwid pagsapit ng dilim, tudlain na lamang. Ang magagawa ng mabuting tao kung pati sa ligan ng kanyang pag-asa'y gumuho ng ganap at wala ng saysay. Ang Diyos na si Yahweh ay matatagpuan sa banal na templo. At doon naman sa mataas na langit naroon ang trono. At magbuhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao. Walang malilingid sino man ang gawin. Ano man ang gawin ng lahat ng ito. Lahat ng mabuti, pati ang masama ay sinisiyasat. Namumuhing lubos siya sa suwail na wala ng batas. Yung masasama ay pinahahatdan niya ng bagang maningas. Apoy na asupre parang upang pahirapan sa matinding alab. Si Yahweh ay tapat sa gawang mabuti. Siya ay nalulugod. At sa piling niya, mabubuhay silang sa kanya'y sumunod. Tunay ngang dakila at matapat, yaong amang bumuhay sa lahat, na kailanmay walang malilihim, nalilirip niyang ganap, walang nalilingid sa kanya para sa kanyang mga anak. Nasisiyasat niya ang lahat, nakikita niya ang lahat, nababatid niya ang lahat, kaya sa oras na ito, sa kanya niyo ilagak ang lahat-lahat, pangungunahan kayong ganap. Mula kay Juan, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang lagad na minamahal ni Jesus. Yaong humilig sa dibdib ni Jesus. Nang sila'y naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Sumagot si Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ito nga ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming tunay ang kanyang patotoo. Minsan sa buhay ng tao, may kausap siya. Ang sinabi niya ay ganito. Naiiba ng kausap niya ang mga pinagsasabi niya. Yung tamang sinabi na mamali kapag kinwento. Hindi na ito iba at hindi na ito naiiba. Sapagkat tulad din ni Pedro, kaliwanag ng sinabi, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ngunit ano ang kinwento?
Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Kuminsan sa mga istorya ng buhay ng tao, sa mga usap-usapin, sa halip na mapabuti, napapasama ang kwentong mali, na binabahagi, pinamamahagi, pakalat-kalat at kumalat na nga ang balitang hindi tama. Katulad din ngayon sa mga nagaganap, may mga nagsasabi ng matuwid, may sinasabing tama, ngunit kapag doon sa nakikinig, hindi niya naintindihan at di niya ganang naunawaan, iba ang kanyang palagay, iba ang kanyang iniisip, iba ang kanyang damdamin, iba dahil ang kanyang narinig ay naiba na sa kanyang diwa. Ngunit ano ba ang ibig sabihin ng Ama sa lahat ng tao? Kaya't may mabuting balita, may magagandang aral at mahiwagang gawa. Pakanamnamin mo ang tunay na gawa ng Ama sa buhay mo. Pakasuriin mo sa buhay mo ang Diyos na totoo. Upang sa gayon, sino ka man, saan ka man magtungo, ano man, ang para sa iyo, alam mong mabuti ang layunin ng Ama at sa ikabubuti mo, yun lamang ang ibig niya sa iyo. Mga bagay-bagay na pangyayari sa lupa na hindi kayang liripin ng diwa, hindi kayang tarukin ng kalooban, hindi kayang isiwalat bakit nangyari ito, hindi kayang pakanamnamin bakit nagaganap ito. Sapagkat maliwanag na ang tao'y nagmula sa alabok. Alabok na marupok, na madaling magupo, madaling masira, madaling kumalat. Ngunit ano ba ang ibig ng Ama? Ang kanyang mga binuo ay walang mawasak, magkawatak-watak, magkalayo-layo, kundi sa kanyang salita ay mabuklod at magkaisa sa kanyang gawang mabuti pawa. Mga inibig ko at minamahal, maliwanag ang katotohanan. May ibig ka na hindi ibig ng kapwa mo. May ginugusto ka na hindi gusto ng kapwa mo. May gusto kang kainin na ayaw naman kainin ng kapwa mo. May nagagawa ka na hindi magagawa ng kapwa mo. May kaalaman ka na hindi kaalaman ng kapwa mo. Mayroon kang natunguhan na hindi pa natutunguhan ng kapwa mo. May nakikita ka na hindi nakikita ng kapwa mo. May nararamdaman kang hindi nararamdaman ng kapwa mo. Kaya hindi maaring pagpantayin at pare-parehas ang tao, sapagkat magkakaiba nga, bagamat pare-parehas na tao ang tawag sa kanila. Kaya kapag hinanap mo ang gawa mo sa kapwa mo, magagalit ka kapag hindi mo nakita. Kapag hinanap mo ang gusto mo sa kapwa mo at hindi mo nakita, magdaramdam ka, maiinis ka, magagalit ka, maglalayo kayo. Ngunit hanapin mo ang kalooban ng Ama, ang mabuting gawa niya, at damhin mo siya. Magkakaiba man kayo ng gusto at layunin ng kapwa mo, kung magkakaisa kayo sa isang tuntunin niya, magkakasundo pa rin kayo. At napagpapaumanhina ng Ama ang anumang kamalian ng hindi pa nakakaunawa at walang pangunawa sa kanyang mga salita. Ngunit ikaw, kung natutunan mo na at alam mo na ang mga kahulugan ng mga bawat kataga, gagawin mo pa bang lisya sa diwa mo? Paulit-ulit mo pa bang gagawing magkasala dahil sa kagustuhan mo?
o pagmimitiin mo na sa iyong natutunan na ang Diyos ay buhay, mabuti at makapangyarihan, ay nais mong magsabuhay ng kanyang mga aral. Nek karamenya hanam, nek karamenya hanam, nek karamenya hanam. Kaya hindi nakakainggit at walang nakakainggit kapag nakakita ka ng kapwa mo na umuunlad ang buhay, masaya sila, libang dito, libang doon, kain dito, kain doon, na ikaw naman ay nagpapakamartir sa pagpapakabanal. Kung hindi mo na nararamdaman ang naiinggit ka sa kanila at nasasabi mong kasarap naman ang buhay nila, tandaan mo, mapalad ka. Sapagkat kung lahat ng tao'y mawiwili sa paglilibang, ang layunin ay kalibangan, ang gagawin ay pangsanlibutan, walang magpapakatotoong maglilingkod, sapagkat hindi isusuko ang sarili, sapagkat hindi maisusuko ang sarili, nang dahil kung anong ibig ng kapwa ay gusto rin bilang laman at bilang sanlibutan. Kaya't mapapalad kayo na nagbabata, nagsisikap at nagsusumakit na maiba kayo sa kapwa nyo, na masaya kayo at nasisiyahan kayo sa kabila man ang kayo ay nakatahimik sa tahanan, ngunit nananahimik din ang damdamin nyo sa pagkakasala. Nakatahimik kayo sa tahanan, ngunit nananahimik din ang inyong mga mata sa pagkakasala. Nananahimik kayo sa tahanan, hindi kayo lisaw dito, lisaw doon, ngunit nananahimik din ang isip nyo sa mga ipinagkakasala at pagkakasala dahil sanlibutan ng ibig. Kaya't magalak kayo, hindi kayo kaawa-awa, hindi rin kayo dapat maawa sa sarili nyo, sapagkat kung kinaiinggitan mo ang gawa ng kapwa mo na pangsanlibutan, ang layon at nasa, wala ka pa sa katotohanan. Sapagkat naiinggit ka, bakit sila? Bakit ikaw? Kung bukal sa puso mo ang pagbabagong buhay at tinalikdan mo na ang dating gawin mo at nabago ka na sa pagnanasa at paglalayon sa pagsasabuhay mo sa mabuting balita at magbuting salita ng Ama, napakapalad mo sapagkat hindi mo kayang magbago, talikdan ang ibig mo, iwanan ang mga pita ng laman, kung bilang pagkatao ka lamang. Kaya't magalak at matuwa sa naiiba mong gawa, pananaw, salita sa iyong kapwa. Sapagkat kung lahat ay tutulad sa ibig ng mga tao na pangsanlibutang bagay, kayamanang pangsanlibutan, kalayawang pangkatawan, kagustuhang panglaman, walang mapipili ang Ama upang pagkasihan at puspusin ng kanyang espiritu ng katotohanan. Kaya't kapag napakarami pa ninyong gusto na marating, maabot, makamtan, ano ang damdaming ito? Damdaming tao, hindi damdaming espiritu. Kaya't mapapalad kayo na sa simple masaya, sa kaunti nasisiyahan, at habang binibigyan, lalo kayong may kagalakan. Sapagkat naaabot nyo na at naunawaan ang ibig at layunin ng Ama na hindi kayo binuhay para sa sanlibutan na mananahan at mamumuhay na pang sanlibutan, kundi kayo'y nabuhay dito sa sanlibutan na tumahan at nananahan upang sa Kanya'y may magparangal, may magpuri, magpasalamat, kumilala at sumamba sa katotohanan, sa isip, sa salita at sa gawa.
sa pananalig at pananampalatayang buhay at matapat. Ngunit dahil hindi mo kaya yan, maliwanag na kaya mo nakakaya, patotoong buhay ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu sa buhay mo. Kaya kung mapagnasa ka pa, mainggitin ka pa sa mga nakikita mo sa kapwa mo, na kung anong mayroon sila at anong nagkakaroon sila, na nagdaramdam ka pa at may damdamin kang hindi maganda, gumising ka, bumangon ka pa. Damdaming tao ito, isip ang pagkatao mo, baka di mo namamalayan, sa araw-gabing ganito ka, pagkakasalay, malapit na at nakapasok na sa iyo. Nekkaramenia hanam, nekkaramenia hanam, nekkaramenia hanam. Ngunit kapag natalikdan mo lahat ang pita ng laman mo at sa dating buhay ibig mo at ganito at gayon na pansanlibutang layon mo, at inibig mo ang kagustuhan ng mat, pinagsisikapan mo at pinagsusumakitan mong ito'y magawa tupdin mo, sa di mo naman namamalayan ang pagkilos niya sa iyong buhay, mamamangha ka at nagigitla ka sa magaganda mong nakakamtan, sa mabubuti mong nakakamtan, na sa kanyang kaparaanan at pamamaraan, na sa kanyang gawa, na sa iyong pagtitiwala, na papakita niya ang buhay niyang mga salita. Nekkaramenia hanam, nekkaramenia hanam, nekkaramenia hanam. Sapagkat kumikilos ang Ama mong tinanggap mo, na sa puso mo'y tinahan ng buhay na pag-ibig niya sa iyo, at sa diwa mo naman ay ang mga aral niyang pinagsisikapan mo, na matamot makamtan mo, kaya sa kabila ng ikay tao at nasa lupa pang ito, ang pakiramdam mo ay parang langit na rin, sapagkat may ligaya kang nadarama. O aking mga inibig at minamahal, kay papalad ninyong ibig isabuhay, nais magsabuhay, sa mga salitang banal na inyong natutunan, na ang pagpapahalaga nyo ay higit sa Ama, hindi sa ibig nyo, hindi sa layo nyo, at hindi sa sanlibutang ito. Nekkaramenia hanam, nekkaramenia hanam, nekkaramenia hanam. Subalit hindi inaagaw ng Ama at hindi kayo pinagdadamutan kung ano ang nararapat sa buhay nyo, kundi habang inaayawan nyo ang dating ibig na ibig nyo at gustong gusto ninyo, doon naman niya pinakikita nang siya'y tinanggap nyo, mas higit pang natamo nyo ang ibayong ligaya. Pagharian kayo. Nekkaramenia hanam, nekkaramenia hanam, nekkaramenia hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't magalak kayo't matuwa, kung ang damdamin niyo pawa ay naiba na sa sanlibutan, ang pagkakasi at pagkapuspos ng Espiritong Banal sa buhay niyo'y nakamtan. Mula sa magagawa, pagdating namin sa Roma, si Pablo ay pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ng 3 araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang magkatipo na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain, sapagkat
Wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador, bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan. Nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Yan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Wala kaming natatanggap na sulat buhat sa Judea tungkol sa iyo, sagot nila. At sa kababayan naman nating naparito ay walang nagbabalita o nagsasalita ng anumang laban sa iyo. Gayunman, ibig naming mapakinggan kung ano ang masasabi mo, sapagkat alam naming kahit sa ay marami ang sinasabi ng mga tao laban sa sektang ito. Kaya't nagtakda sila ng isang araw at maraming pumunta sa tinitirhan ni Pablo pagdating ng araw na iyon. Maghapon siyang nagpaliwanag sa kanila at nagpatuto tungkol sa paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan ni Moises at ng sinulat ng mga propeta. Sinikap niyang papaniwalain sila kay Jesus. May naniwala at may hindi sa sinabi niya. Kaya't nang hindi sila magkaisa, sila'y umalis pagkasabi ni Pablo ng ganitong pangungusap. Tama ang sinabi ng Espiritu Santo sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng propeta Isaias. Pumaroon ka sa mga taong ito at sabihin mo sa kanila, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makaunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakikita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Sapagkat ayaw nilang makakita ang kanilang mga mata, makarinig ang kanilang mga tainga, makaunawa ang kanilang mga isip, at magbalik loob sila sa akin at pagalingin ko sila, sabi ng Panginoon. Sinabi pa ni Pablo, talastasin ninyong ipapahayag sa mga hentil ang balitang ito ng kaligtasan mula sa Diyos at didinggin nila ito. Umalis ang mga Hudyo matapos sabihin ito ni Pablo at sila-sila'y mahigpit na nagtalo-talo. Humigit kumulang sa 2 taong nahirapan si Pablo sa Roma, sa bahay ng kanyang inuupahan, at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesus Kristo. Iba't ibang sekta, iba't ibang relihiyon, iba't iba ang mananambahan na tao rin naman sa bawat sambahan, sa bawat sekta ang sumasamba. Ngunit ilan ang Diyos na dapat sambahin? Tanging isa lamang at tunay na nag-iisa lamang. Kaya kung pinaglalaban-labanan at naghihidwaan ng dahil sa pananampalataya ang mga anak ng Ama, sino ang kilala nila? Kaya't mapapalad kayo sa pakikisa't nagkakaisa kayo sa tunay at tamang marapat na pananampalataya. Ano bang tunay na pananampalataya? Ang tanggapin mo ang Panginoon mo sa puso mo at nadarama mo siya, kinikilala mo, sapagkat walang anumang sekta o relihiyon na makapagliligtas sa iyo, kundi ang pagsasabuhay mo sa banal na aral na nahayag noon at nahahayag ngayon at magpakailanman ay mahahayag, at ang pakikipagtotoo mo, relasyon sa iyong Panginoon. Buhay ba ang Diyos? Dakila ka, o aking Ama,
Ang lahat sa buhay ay ikaw lamang. Wala kang kapantay, magpakailanman. Salita mo'y buhay at makapangyarihan. Hindi nagbabago, walang pagbabago, yaong iyong espiritu. Tulad mo, walang pagbabago, at di magbabago liwanag mo. Pagkat ikaw ang siyang tumatanglaw sa tao, liwanag mo'y walang kamatayan ito. Pagkat ika'y walang kamatayan, o Ama ko, nun ngayon at magpakailanman. Kaya naman, kay sarap sa piling mo, sa pamamagitan ng Espiritu, na nadarama't kinikilala ang iyong mga salita, Ama. Oh, Ama, wala kang kapantay, sa buhay ng tao ikaw lamang ang gumagawa at tumutupad ng mahiwaga dito sa lupa, na di kayang gawin ng sino mang nilalang, pagkat ika'y Diyos na katotohanan. Ang taglay kahit saan pa man, hindi maglalaho parang bula. Ikaw ang siyang pinagmumulan ng lakas at tibay at tapang. Kaya naman, tanging sa'yo lamang marapat manahan namang mahal. Sa'yo lamang ang siyang tanging liwanag, maging ang buhay at kaligtasan. Nekaramenehana, nekaramenehana, nekaramenehana. O kay buti ng Ama, sadyang kamangha-mangha ang mga gawa niya. Ang hindi mo na babatid, pinababatid niya. Ang hindi mo kaya, nabibigyan kang kakayanan. Ang wala sa iyo, naibibigay niya upang magkaroon ka. Ngunit kung sagana ka na at patuloy ka pang hingi ng hingi sa Kanya, na nagkakasala ka at hindi mo inaalam kung anong mga kamalian mo, bakit? Di ka pa ba masaya sa buhay mo? Kaawa-awa ka naman kung patuloy na ang alam mo ay pangsanlibutan at panglaman. Kaya't mapapalad kayo na sa kabilaman ng inyong kalalagayan, nandyan ang pandama. Sa puso nyo'y buhay, kayo'y sumasaya sa lahat ng sandali, sa anumang kaloob sa inyo, natututo kayong magpurit, magpasalamat sa Ama. Pagharian kayo. Masaya bang buhay? Araw na naman ng Sabado, nakalagpos na naman tayo sa 6 na araw, at bukas sa patnubay ng Ama ay araw ng Linggo. Bagamat hindi pa tayo normal ang kalalagayan, ngunit salamat sa ating Panginoon, yung tayo nagigising sa umaga, na malakas ang katawan, na may nakikita ang mga mata, na nagagalaw ang mga daliri mo't paa, na may panlasak at nakalalago ka ng laway mo, na nang huminga ka, ay kay sarap ng pakiramdam sa masarap na pagtulog mo, sa mahimbing na pagtulog mo. At pagmulat ng mata mo ay maliwalas ang mga dinaratal sa iyong pag-iisip ay kay buti, kay gaganda, dahil wala kang iniisip na masama na kung ano-ano. Hindi kaya isang biyaya ito, isang kayamanan mo? Dahil kung nasa iyo man ang lahat, kung wala kang kapayapat, kapanatagan, anong saysay? Masaya ka ba? Maligaya ka ba? Walang. May papalit.
na bagay, may susulit at mababayad na bagay para sabihin mong, akin na yan. Eto na yun. Eto na sa'yo. Palitan mo ng kapayapaan. Kaya mapapalad kayo. Na sa kabila ng inyong mga buhay ay simple lamang. Sa kabila ng payak ang kalalagayan, nandyan ang inyong payapang isipan, panatag na kalooban, maligaya ang puso nyo dahil damang-dama yung Ama ng buhay nyo. Pagarian kayo. Masaya bang buhay? Dapat lang maging masaya sa kabila ng ganitong nangyayari. Sapagkat hindi kalooban ng Ama na dibdibin mo ang buhay, kundi ang pakadibdibin mo ay ang pananampalataya. Hindi kalooban ng Ama na pakaisipin mo yung bukas, kundi ang kalooban ng Ama, itong maghapon ang iyong isipin na makahulagpos ka at makatapos ka sa lahat ng gagawin mo sa araw na ito. Sapagkat ang alam mo, may Ama na bukas may nakalaan para sa iyo. Buhay ba ang Diyos? At yan ang pawang katotohanan na kapag ito'y nasumpungan mo na at natutunan mo na, aba, walang anxiety na tinatawag, depression, wala. Bakit? Sapagkat ang isip mo ay pinapayapa ng iyong Panginoon. Pinapanatag ng iyong Diyos ang iyong kalooban. Dahil alam niya, nasa Kanya ka, alam mo, nasa Kanya ka. Buhay ba ang Ama? Alam niya, nasa Kanya ka, alam mo, nasa Kanya ka. Buhay ba ang Diyos? Kaya ikaw ay nasa Kanya at siya naman nasa sa iyo. Buhay bang Diyos? At ito'y makakamit mo kung tunay na yung pagtitiwala mo. Kung tapat na ang paniniwala mo. Oo, bilang tao, hindi ka banal, hindi ka matuwid. Dumaratal ang pagkatao mo. Subalit, dahil ang Espiritu ng Ama ay sumasayo, napapabatid niya sa iyo ang dapat mong gawin at napapaisip niya sa iyo ang dapat mong sabihin. Buhay ba ang Diyos? Kaya hindi ka na namumuhay sa laman. Hindi ka na nabubuhay sa laman. Nabubuhay ka na sa Espiritu dahil bagong silang ka sa Espiritu ng Ama. Buhay ba ang Diyos? Kaya nabubuhay ka na hindi sa pangsanlibutan na lamang, kundi dahil sa pag-spiritual na iyong pamumuhay. Naramdaman mo ang pag-ibig at pagpapahalaga ng Ama sa buhay mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya habang nadarama mo at dinarama mo kung paano siya kumikilos sa iyo, lalo mo namang napapalalim, lalo niyang napapalalim ang pananalig mo sa Kanya. Dahil napapatotohanan mong hindi ka nagkamali ng pinili mo sapagkat siyang pinakamalaga na dapat sa buhay mo. Pagarian kayo. Buhay bang Diyos? Mga inibig ko at minamahal, kaya sa bawat araw, alisin, iwaksi ang lahat ng di nararapat. Yung mga guni-guni, yung mga multo, na di naman totoong multo, na minumulto mo ang sarili mo. Dahil wala namang multo, ang multo lang ang isip mo, sa isip mo, kaya may multo ka. Kaya upang hindi ka minumulto ng sarili mo at wala kang multo sa sarili mo, huwag kang gagawa ng alam mong babalik din sa'yo para multuhin ka. Isip mo'y guluhin, payapa ay wala sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Kapagkat kung magkamisan, pag-uusig na ng budhi, ng sarili mong budhi kung bakit hindi ka na mapayapa, kung bakit hindi ka mapanatag, dahil sa iyong mga maling gawa, dahil sa iyong mga maling pag-iisip, dahil sa iyong mga maling damdamin. At hindi nasusuri ito ng tao, hindi nasusuri ito ng laman. Sino nagsusuri nito? At upang mapagbago at mawala at mamuhay ka ng ayon sa kalooban ng Ama, yaong Espiritu niya ang dapat maging taglay bilang tao. Buhay bang Ama? Kaya mapapalad kayo na hindi kayo niusig ng budhi ninyo, na hindi kayo niusig ng sariling isip nyo,
Dahil hindi kayo sinusurit ng inyong buddhi, ng inyong kalooban, sapagkat alam nyo, ang Diyos na matuwid, ang siyang nagtutuwid ng isip nyo, ang Diyos na mabuti, ang siyang nagpapaputi ng loob nyo, ang Diyos na maliwanag, ang nagbibigay ng liwanag ng isipan nyo, ang Diyos na buhay, ang siyang kapiling nyo, araw at gabi man. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, lagi niyong tatandaan, may Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu sa buhay mo, na dapat mong pakatanggapin, na dapat mong pakasuriin, na dapat mong pakanamnamin, na dapat mong itahan, na dapat mong pamunahin, na dapat mong damhin, na dapat sa'yo'y patuloy na maghari, na dapat sa buhay mo'y patuloy magturo, na dapat na maging lubos sa iyong buhay, na dapat na sa'yo'y di mawawalay. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, sa buhay mo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't kung magkamisan, nagaganap sa buhay mo, kung kailan hindi ka humihingi, saka binibigay yung hinihingi mo noon. Kung kailan hindi mo na iniisip, saka mo nakikita na nakakamtan mo ang mga iniisip mo noon na gustong-gusto mo at mapapasayo, hindi ka naman makatanggap, kaya inis na inis ka. Kung kailan kinalimutan mo ng lahat, subalit ang Diyos Ama na sinukuan mo ay hindi nalilimutan ang makabubuti at ikabubuti mo, kaya pinakikita niya sa iyo, nalimutan mo man ang lahat para sa buhay mo, hindi ka niya nalilimutan, siyang tinanggap mo, pinanguna sa buhay mo. Kaya ang alam niya na masigit na makabubuti at makagaganda sa iyo, siyang ibinibigay upang ikay lumigayang tunay. Tayo na? Taas ang mga kamay. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay naririto, tanging alay ay pag-asa, kaya kayong lahat ay magpuri sama. Purihin ka, Ama, purihin ka, purihin ka tuwina. Purihin ka, Ama, purihin ka. Purihin ka, Ama. O kay buti ng Ama, kay dakila niya, siyang maglilisya sa iyo sa lahat ng balakid sa buhay mo. Siyang humahawi upang may sadsyad mo at magtagumpay ka sa mabuting layunin sa buhay mo. Siyang magbibigay tanglaw sa iyo upang sa bawat daanan mo ay naroon ang tanglaw at di ka matisod, di ka madapa, di ka pagpasakit kahit kanino. Sapagkat alam mo, siya, ikaw, kapwa mo, isa lamang ang layunin para sa inyo at isa lamang Ama nyo
na siya mismo. Kaya siya, ikaw, kapwa mo, na nagkakaisa kayo at kaisa kayo, pare-parehas ang damdamin ninyo. Alam ninyo, walang ibang Diyos. Alam ng Ama, anak niya kayo. Kaya't patuloy na araw at gabi, dahil magkaisa at kaisa kayo, napapatotohanan niyang buhay sa buhay nyo. Kaya't patuloy niyong malaya ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Kaya't kung magkamisan, mapapasalamatan mo at pinahintulot niya sa iyo na nagkasakit ka upang mapakita niya at pinakita niyang pinagaling ka niya. Na nahirapan ka upang mapakita sa iyong sinaklolohan ka, tinighaw ka, pinaginhawa ka. Nasaktan ka upang aliwin ka, gamutin ka, at ika'y pagalaki niya. Lahat ng dusa mong pinagdaanan na niloob niya at pinahintulot na hindi naman siyang nagkaloob, kundi ang kanyang kalaban upang gupuin ka sa pananampalataya mo, inaagaw ka, sinasaklolohan ka, pinatitibay ka, pinatatatag ka, upang patotohanan niya siyang karamay mo, siyang Diyos mo, siyang Panginoon mo. Kaya't mapapasalamatan mo siya sa lahat ng pinangyari niya, na niloob niyang mangyari sa iyo, upang lalo siyang magpakilala sa iyo at makilala mo. At nang nakilala mo at napatotohanan mong siya pala, ay di nawawalay sa iyo at karamay mo kahit saan at magpakailanman sa buong mong buhay. Patuloy mong aasaming manahan ka at aalayan mo siya ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Kaya't lagi mong tatandaan, hindi ka sinilang para magdusa, para maghirap na lamang, magkasakit na lamang sa buong buhay mo. Kundi kung pinagdaanan mo ang lahat ng ito, alam mong may takdang paglaya mo at nang nakamit mo na, patuloy kang magsusumigaw ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, tuwina. Purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Subalit pakatandaan mo rin, hindi pare-parehas ang kapalaran at guhit ng palad. Kaya't kung matuwid ka nang tumanggap, hindi ka na nainggit sa yumaman, sa nakikita mong mayaman, kundi mayaman ka sa pananampalataya na masaya at maligaya ka, o kay galak at kay ligaya ng iyong nadarama. Kaya't ito ang pagpapalat biyaya mo, hindi ka man tulad ng yumaman na kapwa mo, sapagkat alam mo, hindi ang kayamanan sa mundo ang kaligayahan ng tao, kundi ang Ama mismong tinanggap mo at nananahan sa iyo. Kaya't patuloy mo siyang maalaya ng purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, tuwina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Kaya nga ang buhay ay may salitang payak.
may salitang aba, may salitang katamtaman, may salitang maunlad, may salitang mayaman. Dalawa ang kayamanan, kayamanang espiritual, kayamanang pangsanlibutan. Kaya't kung maunlad ang isip mo sa pananampalataya at mga banal na salita, mayaman kang matatawag. Kaya't kung ikaw ay guminhawang kalooban sa kabilaman ng buhay mo'y payak at abalamang, mayaman kang matatawag. Kaya't ang diwa mo, hindi mo pinagsisikapang makuha mo yung nasa kapwa mo. Maabot mo yung nasa kapwa mo, kundi ang pinagsisikapan mo, maabot mo ang katarungan ng Diyos mo. Ang salita niya ay makamit mo at manahan sa iyo. Na haba namang natatalasat mo't natatarok ang mga ibig at layunin niya, sa mga aral niya ay nakakaunawa ka, lalong pinalalalim ka sa pagtitiwala mo at pinaunlad ang pagtitiwala mo at pananampalataya mo. Kaya nga, hindi ka man humingi, alam niya na ang kailangan mo. Alam niya na ang nararapat sa iyo. Hindi ka nagpapagal sa kapagalang araw-araw, kumahog ka na rito, kumahog ka ron, takbo rito, takbo roon, na wala pa rin namang nakakamtan. Ngunit nang masumpungan mo ang iyong Panginoon, sinaayos ang iyong kaisipan at buhay. Sa araw-araw na may partes siya sa iyo, na binibigyan mo siya ng oras sa buhay mo, lalo mo namang nakita kung paano siya kumilala sa iyo at kinilala mo siya, na nadama mo at dinama mo, napakita niyang higit pala ang nasa sa kanya na magagawa niya para sa buhay mo. Kaya't mapapalad kayo nang mithin nyo'y patuloy, amay sumainyo, maghari sa inyo, manguna sa inyo, bawat araw at gabi, may binibigay at may bibigay siya, may gagawin at magagawa siya, may nakalaan at nilalaan siya, sapagkat kayo'y mahal na mahal. Iba't iba man ang gampanin nyo, iba man ang nagagawa nyo, iba't iba man ang talambuhay nyo, iba't iba man ang layunin nyo sa isang Ama. Kung tataat mananahan ang puso nyo sa Kanya, isa-isa rin kayo sa tuntunin niyang sumusunod, isa lamang ang kakamtan nyo. Ang buhay na walang hanggan, sa pagdatal ng takda ng kamatayan, na lupang katawan ay babalik sa labok, at ang kaluwalhatian sa karya ng Amay, tatahan, pagarian kayo. Kaya sa pamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, umayo kayo sa taglayang galak sa puso nyo. Kapayapaan sa inyong lahat, pagpalain kayo.